Narito po News TV Quick Response Team sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Kaugnay po ito ng Pilipina na binitay sa Kuwait bandang alas 3 ng hapon. Oras po dito sa Pilipinas. At ang naturang pagbitay ay inanunsyo mismo ni ASEC Charles Jose, tagapagsalita po ng DFA. At posibleng doon na lamang sa Kuwait mailibing ang OFW na si Jakatia Pawa, alinsunod na rin sa relihiyong Islam. Bandang alas 10 ng kaninang umaga oras sa Kuwait, binitay na si Pawa. Sa pahayag ng Malacanang, ginawa raw ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para maisalba ang kababayan natin. Ngunit hindi na raw mapipigilan ang pagbitay sa ilalim ng batas sa Kuwait. Patuloy na nakikipag-ugnay ng DFA sa pamilya ni Pawa para makapagbigay ng tulong. Sinentensya ng parusang kamatayan ng OFW na si Jakatia Pawa dahil sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo noong Mayo 2007. Pinaratangan si Pawa ng pananaksak sa nooy 22 taong gulang na biktima. Ginit ng mga abogado ni Pawa na walang ebidensyang mag-uugnay sa OFW sa insidente. Hindi raw kay Pawa dugong nakita sa patalim na ginamit sa krimen. Base rin daw sa pangatawan ni Pawa, imposibleng nagawa niyang kargahin ng biktima na triple ang bigat sa kanya papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Nasa labas din daw ng bahay si Pawa nang mangyari ang krimen. Sa kabila nito, kinatigan ng High Court ng Kuwait noong 2010 ang parusang kamatayan para sa OFW. Ayon kay Attorney Tanya Ramiro, ay Principal Assistant sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs sa DFA. Umapila ang ambassador natin sa Kuwait para mailigtas ang OFW. Noong 2007 pa raw nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait kaugnay ng kaso ni Pawa. Dati pa raw sinisikap ng gobyerno na kumbinsihin ang pamilya ng napatay na mag-issue ng tinatawag na tanazul o letter of forgiveness.